Pagsasalaysay ni Magda. Panahon ng 1985. Lugar ng Iloilo. Si Magda at ang kanyang lolo ang naging batikang mamamaslang sa Iloilo at sa kanilang panahon, naging bantog ang kanilang pangalan noon sa kadahilan ng ang kanyang lolo ay isang albularyo, samantalang si Magda naman ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang lolo Victor. Kaya nga walang ibang napagpilian kundi siya na maging tagapagmana ng matanda patungkol sa lahat ng kanyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Simulan natin ang karanasan ni Magda magmula sa kanyang pagkabata. Apo, Magda! Magda! Nasaan na kaya ang batang yon? Matingnan nga sa likuran ng tahanan. Ay nako, Magda po. Nandiriyan ka lang pala. At sino ba yung batang kasama mo? Sorry po, Lolo. Naglalaro po kasi kami ni Ambit. Pasensya na po kayo ha. Naabala ko po sa paglalaro itong si Magda. Ako nga po pala si Ambit. Tagaroon lang po kami oh. Palapit lang po sa tahanan ninyo. Ay nako, Magda. Kung nabubuhay lang sanang nanay at tatay mo ngayon, hindi ka mapapabayaan. Pasensya na rin sa iyo, Apo. Maraming pagkukulang sa iyo ang iyong lolo. Ay ako na lamang mag-isang nag-aalaga sa iyo. Matagal na rin namayapa ang iyong lola at mga magulang dahil sa mga aswang na yon na magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nanggagambala. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari sa kanyang lola, gayon din sa kanyang mga magulang. Magmula nang magtungo sila sa isang isla upang magtinda ng mga isda roon. Subalit lumipas ang 2 araw nang hindi na nakabalik ang kanyang mga magulang at lola. At dahil na rin sa katandaan ng kanyang lolo na hindi na nahanap ang mga ito, subalit ayon sa usap-usapan na isang delikadong isla umanong napuntahan ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng may naninirahang mga aswang roon na pinagsususpetsahang kumuha sa mga ito. Gayon pa man alam na ng matandang si Mang Victor kung sinong mga salarin sa pagpaslang sa kanyang pamilya. Maya-maya pa ay may dumating na isang pasyente, isang binatang lalaki ito na nagngangalang Kilat. Ikaw ang unang pasyente ko ngayon, Kilat. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit para bang may kakaiba na naman sa iyong katawan? May sinusubukan ka bang kaalaman? Pasensya na po, Lolo Victor. Tama po kayo. May naaral po kasi ako ngayon. Pero mukhang nagkamali na naman po yata ako. Ito na po yung 3 beses kong pagtungo sa inyo. May isa po kasing matandang babae na inanyayahan po ako sa kanilang samahan. Ang sabi niya po sa akin, marami raw po akong matututunan doon. Parang tulad po ninyo na isang magaling na albularyo. Noong una ayos naman po ang pakikisama nila sa akin. Pero habang tumatagal, Lolo Victor, kakaiba na po ang ginagawa nila. May mga tao po silang kinukulam at ginagamitan po ng itim nilang kapangyarihan. Hanggang sa pati po ako ay binigyan na rin po nila ng karamdaman. At hindi lang po yun. Dahil po sa mga inaral ko sa kanilang katuruan, mayroon pong isang diablong nanggagambala sa akin. Nanggaling po ito dun sa mga letra na itinuro po nila sa akin noon. Hindi ko po kasi alam na nakakatawag na po pala ako ng masasamang espiritu. Patingin nga muna ako ng sinasabi mong libro kung saan nanggagaling ang iyong kaalaman. Kinuha ni Kilat ang isang maliit na libreta sa kanyang bulsa at sa unang tingin pa lamang ng matanda, kitang-kita ng mga nakasulat roon na nanggaling ito sa kaliwa. Wala kang kadalaan, Kilat. Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo na huwag kang basta-bastang tatanggap ng mga katuruan, lalo pat nakasulat sa lengguaheng Latin, na hindi mo naman nauunawaan ang mga pinagbababasa mo. Totoo ang sinabi mo, nakatawag ka ng mga espiritu at ang mga espiritong yon ay nanggaling sa impyerno. Maupo ka rito at tatawagin kong sinasabi mong mangkukulam, pati na rin ang diablong gumagambala sa iyo. Naupo sa isang kahoy na upuan si Kilat. Maya-maya pa'y pumasok na sa loob ng tahanan si Magda. Pinanonood ang ginagawa ng kanyang lolo. Tuloy-tuloy itong nagbigkas ng mga inkantasyon hanggang sa lubusang sumadib ang espiritu ng mangkukulam, pati na rin ang isang diablo na nanggaling pa ng impyerno. Sino kang mangkukulam ka? Nililin lang ninyo ang batang ito dahil sa kagustuhang matuto ng karunungan. Subalit mali ang itinuturo ninyo. At ikaw naman, diablo, bumalik ka na sa impyerno dahil hindi ka kailangan ng batang ito. Patuloy lamang na pinapanood ni Magda ang kanyang lolo sa kung ano man ang ginagawa nito. Gayon din itong si Ambit na nagtataka sa panggagamot na ginagawa ng matanda. Sambit pang wika nito kay Magda. Uy Magda,
Ano pang ginagawa ng lolo mo? Bakit pinagagalitan niyo yung lalaking yun? At saka parang may kakaiba sa kanya. Sinasapian ba yung lalaking yan? Alam mo kasi, Ambit, magaling na albularyo ang lolo ko. Kasi bago lang kayo rito kaya hindi mo alam. Nagpatuloy ang panggagamot ng matanda. Muli pang wika nito sa nakasanib na mangkukulam at dyablo. Kung hindi ninyo tatanggalin ang pasakit na ginawa ninyo sa lalaking ito, kayong dalawa ang kikitlan ko ng buhay. Magsalita kayo. Kung ayaw ninyong patuloy ko kayong pasakitan hanggang sa lubusan kayong mamatay dyan sa loob ng katawan ng pasyente kong ito. Huwag ka nang makialam rito, tandang albularyo. Ano pa ang silbi mo? Ipinagtatanggol mo ang iba, samantalang ang pamilya mong namayapa ni hindi mo mapagtanggol. Tapos kami pa itong tinutugis mo. Dapat ay yung mga aswang na pumaslang sa iyong pamilya. Yun ang dapat mong tinutugis at hindi kami. Ibig mo bang sabihin, sa pananalita mong yan ay kilala mo ko? Ganoon ang tandang albularyo. Kilalang kilala kita dahil sa ang ilan sa aming mga kasamahan ay pinaslang mo na. Samantalang ang malaking problema mo para sa iyong sariling pamilya ay hindi mo matugunan. Anong pangalan mo, mangkukulam? Magpakilala ka. Hindi na yun kinakailangan, matandang albularyo. Aminadong matandang si Mang Victor na sa paglipas ng ilang taon ni hindi niya natutugunan ang sarili niyang problema. Samantalang ang mga nagpapagamot sa kanya ay madali niyang natutulungan, ngunit ang nangyari sa kanyang asawa, pati na rin sa kanyang anak, ay hindi niya pa mahanapan ng tamang solusyon. Masakit para sa akin ang nangyaring yon. Kilala mo ba ang mga aswang na pumaslang sa aking pamilya? Hindi lang kilala, nakakasama ko pa sila. Kaya kung ako sa iyo, makipagtulungan ka na lamang sa akin at huwag mo na akong pasakitan. Ipaubaya mo na sa akin ang lalaking ito. Hindi maaari ang kagustuhan mo at hindi dapat ikaw masunod sa sitwasyong ito. Kaya kitang paslangin kung hindi mo sasabihin sa akin kung sinong pumaslang sa aking pamilya. Subalit nagmatigas ang mangkukulam. Gusto niyang pasunurin sa kanyang kamay si Mang Victor. Subalit bilang albularyo, tungkulin niyang ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Kahit na nga ba ni sasakripisyo ang patungkol sa kanyang sariling pamilya, mas pinili niyang patuloy na pasakitan ng mangkukulam na iyon, pati na rin ang dyablo na nasa loob ng katawan ng lalaki. Itigil mo na ito, matandang albularyo. Walang magandang kahahantungan ang ginagawa mo. Imbis na tulungan kita sa problema mo, patuloy mo pa kaming kinakalaban. Hindi ko kinakailangan ng tulong mo o kahit ng sino man sa inyo. Magkaiba tayo ng kakayanan. Papaslangin kita pati na rin ang diablong ito upang lubusang mapalaya ang lalaki sa kanyang karamdaman. Lolo Victor, ano pong ginagawa ninyo? Bakit niyo po pinasasakitan ng taong yan? Oy Magda, tawagin mo nga itong batang kaibigan mo. Nakikialam sa panggagamot ko rito. Dagling tinawag ni Magda itong si Ambit. Maya-maya pa, lubusan ang pinaslang ni Lolo Victor ang mangkukulam, pati na rin ang diablong yon. At dahil sa patuloy na panghihina ng katawan ni Kilat, sa muli nitong pagbabalik sa kanyang malay, uhaw na uhaw ito habang nanlalambot ang kanyang katawan. Lolo Victor, tapos na ho ba ang panggagamot niyo sa akin? Tapos na, iho. Wag ka na muling tatanggap ng kahit na anumang libro, lalo pat kung hindi mo kilala ang nagbibigay sa iyo. Pero gustong gusto ko po talagang matuto. Baka naman po maaaring turuan niyo po ako. Paulit-ulit na po akong naliligaw sa kagustuhan ko po matuto ng karunungan. Pag-iisipan ko, Kilat, dahil ayaw kong gamitin sa kasamaan ang aking karunungan at ituturo ko lamang ito dito mismo sa aking nag-iisang apo. Kay Magda po, iyang bata-bata pa po niya at parang hindi naman ho bagay sa kanya eh. Isa ho siyang babae. Samantalang ako, maaari ko pong tanggapin ang lahat ng ipapasa niyo sa akin. Ipinapangako ko po sa inyo na hindi ko po gagamitin sa kasamaan yan. Madaling magsalita ng tapos ngayon, iyo. Subalit baka pagdating ng panahon at nabigyan ka ng malaking salapi para sa serbisyong itinuro ko sa iyo, maaari kang masilaw hanggang sa hindi mo na namamalayan na ang bawat kilos mo sa iyong panggagamot ay kinakailangan na ng kabayaran. Ang karunungang ito ay libre, kaya dapat ay libre din natin itong itutulong sa iba nang kahit na 5 duling ay wala tayong inihinging salapi. Promise po, Lolo Victor, hindi po ako hingi ng kabayaran. Gustong gusto ko lang po talaga matuto ng karunungan ninyo. Sige na po, bigyan niyo po ako ng pagkakataong maging apprentice ninyo. Tulad ng sinabi ko sa iyo, pag-iisipan kong mabuti.
At sa paglipas ng panahon, lubusan nang nagdalaga si Magda. Unti-unti nang itinuturo sa kanya ng kanyang lolo kung paano ang panggagamot at maliban pa roon, ang kababata nitong si Ambit ang isinama niya sa kanyang pagtuturo. Sa kadahilan ng itong si Kilat ay madaling matukso sa kapangyarihan na palaging naliligaw sa kaliwa na nagiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Magda apo, nasa na ba ang kababata mong si Ambit? Halina kayong dalawa rito. Lolo Victor, paparating na po rito si Ambit. May kinuha lang po sa kanilang tahanan. Pero lo, karapat dapat po ba talaga akong pagpasahan po ng inyong kaalaman? Isa po kong babae, mukhang malayo po sa akin ang maging isang albularya. Walang pinipili ang karunungan, Magda. Wala akong ibang pagpapasahan kung di ikaw. Samantalang itong si Ambit naman ay may nakita akong kakaibang kakayanan. Kaya sabay ko na kayong tuturuan ngayon. Lubusan na akong tumatanda po. Kaya kinakailangan mo nang matutunan ng lahat ng kaalaman na mayroon ako. Lolo Victor, patawad po't medyo nahuli ako. Tinawag pa po kasi ako kanina eh. Papalis na sana ako ng tahanan namin para kunin lamang sana ang papel. Kaya ayon, inutusan pa akong ayusin ang butas ng aming bubungan. Kaya medyo natagalan ho ako. Ayos lamang yun, Ambit. Halina kayo. Pumasok kami sa isang sagradong silid. Doon ay patuloy na itinuturo ang lahat ng nakasahad sa kanyang libreta. Inisa-isa niya ito sa amin. Pati na rin ang tamang pagdarasal upang makamtan umano namin ang kapangyarihan na hindi nanggaling sa kaliwa kundi nanggagaling sa kanan. Ang mga dasal na ito ay parang isang mabilis na bala. Hindi mo maaaring bitawan kung kani-kanino man dahil pwede itong makapaslang lalo na kung gagamitin sa kasamaan. Subalit ito lamang ang tatandaan ninyo. Ang lahat ay may kaakibat na kaparusahan. Kaya wag na wag ninyo itong gagamitin sa kalokohan. Ang mga pamilya na sundin ninyo. Sa kadahilanang yon ang sinunod ko magmula noon at magpahanggang sa ngayon na nandirito na ako sa inyong harapan. Bilang isang guro ninyo upang ni hindi kayo maligaw ng daan at mabitag patungo ng impyerno ang inyong kaluluwa. Nagpatuloy ang pagtuturo ng matanda. Iba't ibang uri ng mga ritual at dasal ang sinasagawa namin. Araw-araw kami nitong sinusubaybayan. Hanggang sa makalipas ang 3 linggo sa muli niyang pagkakaroon ng pasyente, tinawag kaming dalawa ni Ambit upang subukan umano ang naipon naming enerhiya sa katawan na mararamdaman niyon ng isang elemento na nakasanib sa katawan ng isang babae. Sige na po, gamitin ninyo ang inyong natutunan. Susubukan lamang natin kung gumagana na ba sa inyo ang mga usal na inyong natutunan sa pagtsatsaga ng ilang araw. Ikaw na kaya muna, Ambit? Parang hindi ko pa yata kaya. Ano ka ba, Magda? Ikaw ang pinauuna ni Lolo Victor. Tingnan mo nga yan oh. Pinagtatawanan ka na ng kapring nakasanib sa katawan ng babaeng yan. Sige na, dali na. Ano ba kayong dalawa? Huwag kayong magtulakan. Sinasayang ninyo ang pagkakataong ito. Hindi ko kayo tinuruan para maglaro. Sige na, Magda. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Dagling nagusal si Magda ng mga inkantasyon. Iniihip niya yun sa kanyang daliri at tinilapat sa katawan ng pasyente. Subalit wala man lamang nangyari ni hindi man lamang ito nasaktan. Bagkus ay pinagtawanan pa sila nito. Gayon din itong si Ambit na sinubukan ng kanyang natutunan. Tumabi ka nga dyan, Magda. Ako naman. Tingnan lang natin. Tatawa-tawa ka pa ha. Ewan ko na lang kung hindi ka masaktan dito. Maraming beses siyang nagbitaw ng mga inkantasyon. Subalit ganun din. Wala ring nangyari. Sambit pang wika ng kapre na nanlilisik ang mga mata habang nakasanib sa katawan ng babae. Mukhang walang nangyayari sa itinuturo mo, tanda. Nagsasayang ka lamang ng oras sa dalawang ito. Niwala man lamang akong naramdamang kiliti sa aking katawan. Totoo bang maitinuturo ka sa kanila? O sadyang wala silang abilidad na tulad mo, kaya itigil mo na yan. Hindi nila ako mapasasakitan kung ganyan sila kahina. Ang yabang nitong kapring ito. Hintayin mo lamang ang paglakas namin. Makakatikim ka talaga sa akin. Tumabi na kayong dalawa riyan. Totoo ang sinasabi niya. Mahina pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya ang dapat ninyong gawin ay ipagpatuloy ang inyong pagdarasal umaga at gabi hanggang sa lubusan kayong kawaan ng Panginoon at ipagkaloob na sa inyo ang natatangin ninyong kapangyarihan. Napakiusapan ng matanda ang kapre. Kinalas nito ang lahat ng pasakit na kanyang inilagay sa katawan ng babaeng yun. Saka naman pinalaya ni Lolo Victor ang mayabang na higanteng kapre hanggang sa magkasundo kami ni Ambit na mas galingan pa namin ng pag-aaral upang ni hindi na muli kaming mapahiya sa kung sino man ang makaharap namin, elemento man yan
mangkukulam, mangbabarang o kahit ng kinasusuklaman kong aswang. Napahiya tayo doon, Ambit. Siguro ginawa talaga ni Lolo yun para mas lalo tayong magsumikap sa pag-aaral. Ang mayabang na kapring yun, kapag muli kaming nagkaharap, mata lamang niyang walang latay. Ipaparanas ko talaga sa kanya ang sakit sa katawan na hindi niya pa noon nararanasan. Mukhang seryoso ka na ngayon, Magda. Malamang ginawa talaga yun ni Lolo Victor. Para ipakita sa atin na kung gaano pa tayo kahina, napakalayo pa natin sa kanya. Ganito na lang, kung sino ang huling makapagpagana ng usal, siyang malilibre ng mais. Ano, laban ka? Ginagawa mo namang biro ito, Ambit. Hindi naman panahon ng tagmais ngayon. Saan tayo kukuha ng mais na yan? Hindi ako nagbibiro, kaya nga challenge, diba? Ikaw pa naman ang inaasahan ni Lolo Victor, tapos parang lalamya-lamya ka. O siya, tinatanggap ko na yung challenge mo. Feeling mo naman, ikaw ang unang makapagpapagana ng mga orasyon. Alalahanin mo, ang dugo ni Lolo ay nananalaytay sa aking katawan. Ay sus, pareho na nga tayong hindi makapagpagana ng orasyon eh. Pagyayabangan mo pa ako. Sa makalipas na 5 buwan, lubusan ang naging biyasa ang dalawa sa pagiging albularyo. Kapansin-pansin naman ang hindi lubusang pagtanda ni Lolo Victor. Hanggang sa mapagalaman nilang may subo pala itong agimat na naging dahilan ng pananatili ng kanyang lakas at ng kanyang liksi. Eto na ang tamang panahon kung saan ay magtutungo ako sa isla upang hanapin ang pumaslang sa iyong mga magulang, Magda. Kayo munang maiiwan dito sa panggagamot. Kung noon ay hindi ko magawang hanapin sila, ngayon ay may oras na ako para makapaghigante sa ginawa nilang karumal-dumal sa aking pamilya. Pagbabayaran nila ang lahat ng yon. At kahit na ilang taon na ang nagdaan, hindi ako papayag hanggat may natitira akong lakas at buhay dito sa mundo. Tutugisin ko sila magmula sa kanilang pinuno hanggang sa pinakahuli ng kanilang angkan ay wala ko ni isang ititira. Pero Lo, mag-iingat po kayo ron. Ang alam ko po patuloy po ang pagdami ng kanilang angkan kasama na roon ang kanilang pangyayanggaw. Kung gusto niyo po, kami na lamang ang bahala roon ni Ambit at ikaw na lamang manatili rito sa tahanan. Hindi ako makapapayag, Apo. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, ngunit hindi kita maiwan-iwan. Ngayon ay dalaga ka na at meron ng sariling kaalaman. Kaya mo ng proteksyonan ng iyong sarili, kaya maglalakbay akong patungo roon. Laban ko ito at hindi ka maaaring madamay. Pero Lo, ang laban mo ay laban ko rin. Mga magulang ko ang pinaslang nila, pati na rin si Lola. Kakausapin ko po si Ambit na kung pwedeng, siya na lamang pang samantalang maiwan dito para masamahan po kita roon. Dagling kinausap ni Magda itong si Ambit. Sumang-ayon naman ito sa kadahilan ng hindi maaaring walang maiwan doon sa dami ng mga taong lumalapit at nagpapagamot na kinakailangan nilang tulungan. Kinabukasan ay kagad na lumakad ang dalawang maglolo patungo sa nasabing isla na pinamumugaran umano ng masasamang uri ng mga aswang. Kumapit ka po sa bangka, may kalakasan ng alon. Malayo-layo pa rin ang ating lalakbayin gamit ang bangkang ito. Patuloy nilang binaybay ang kalawakan ng dagat patungo sa nasabing isla. Isa nga palang dating mangingisda ang tatay ni Magda na sumubok na magbenta ng isda sa islang yon kasama ang kanyang asawa pati na rin ang lola ni Magda. Lolo Victor, mukhang ayaw po tayong papuntahin doon ng malakas na alon. Patuloy po tayong itinataboy papalayo, pati na rin po ng malakas na hangin. Bahagya silang huminto sa gitna ng karagatan. Natatanaw na ang nasabing isla. Tumayo ang matanda sa kanyang bangka. Sabay nagbigkas ng mga usal ng pakikiusap na huminto na ang galit ng alon, pati na rin ang hangin. Ipagpapatuloy na natin ang paglapit sa islang yan. Maya-maya lamang ay mawawala na ang alon na ito. Pinakausapan ko ng elemento ng kalikasan. Ipinagpatuloy ang paglalakbay sa karagatan. Unti-unting umina ang alon. Naging kalmado ito na parang walang nangyari. Malapit na tayo, Apo. Makikita na rin natin ang pumaslang sa iyong mga magulang. Maya-maya pa, habang papalapit sa pagdawang ang kanilang bangka, may nasipat silang 3 kalalakihan. Mabibilis na nagsipagtakbuhan ng mga ito na nakakaramdam ng kanilang presensya. At sa pagsadsad ng bangka sa buhanginan, dagling bumaba ang maglolo sa bangkang yon at ibinunsod ito sa may tabing pangpang, itinali sa isang buhay na bato na nakabaon sa malawak na buhanginan. Lolo Victor, doon po nagtungo yung 3 lalaki. Pumasok po sila sa kagubatang yon. Hindi po kaya sila ang hinahanap po natin? Sa palagay ko'y kabilang sila roon dahil kung normal silang tao, hindi sila matatakot sa atin.
Ihanda mo ang iyong sarili, apo. Dahil sa kahit na anumang oras ay maaari tayong mapalaban. Nakapangingilabot ang presensya ng islang ito na para bang may itinatagong kababalaghan at yon ang tutuklasin natin ngayon. Patuloy nilang sinuong ang masukal na kagubatan kung saan nagsipaglusutan ng 3 kalalakihang yon. Subalit habang lumilipas ang oras, kapansin-pansin ang naglalakihang mga kalmot ng puno. Hanggang sa may matagpuan silang isang maliit na tahanan. Sakto namang may tao sa labas nito. Isang matandang babae yon, may daladalang tungkod na nakakuba na ito kung maglakad. Pagtatanong pa ni Magda sa matandang babae, mawalang galang na po, Lola. Marami pa po bang kabahayan sa unahan dyan? Wala nang ibang kabahayan dyan, Iha. Isang malawak na kagubatan ang patuloy na sasalubong sa inyo. Huwag nyo nang suungin ang gubat na yan. Delikado, maaari kayong mapahamak. Mayroong naglalakihang mababangis na hayop ang maaaring umatake sa inyo. Mapaaraw man, lalong-lalo na sa pagsapit ng dilim. Kaya ho pala may naglalakihang mga kalmot sa mga puno. Sila ho ba ang sinasabi ninyong mga ligaw na hayop? Sila na nga iyon, Iha. Madalas rin silang naliligaw rito. Kaya paminsan-minsan, maaga pa lamang ay sarado ng aking tahanan. Mukhang may kalayuan pang nilakbay ninyo. Papasapit na rin ang dilim. Mas mabuting manatili na muna kayo rito sa aking tahanan. Nagtinginan ng maglolo. Subalit ang ipinagtataka nila, bakit hindi inaatake ng aswang matanda? Kung ang puno nga ay may naglalakihang mga kalmot, paano na lamang isang barong-barong na tahanan na kayang-kayang sirain ng matatalim na kuko ng sinasabi niyang mababangis na hayop? Ngunit pinagbigyan ng 2 paanyaya ng matanda na natili sila roon upang magpahinga at magpalipas ng oras at pakiramdaman na rin ang paligid. Maupo muna kayo riyan. Ipagluluto ko kayo ng pagkain. Dahan-dahang nagtungong matanda sa kanyang maliit na kusina. Nagpakilala ito sa pangalang Lola Inga at habang inaayos ang kanyang inihahandang pagkain, pabulong na wika pa ni Magda sa kanyang Lolo Victor. Lo, ano ho bang napapansin ninyo? Tama ho ba na manatili tayo sa kubong ito? Sa tingin ko ay kinakailangan na nating umalis. May duda ako sa matanda, pero wala akong nararamdamang panganib sa kanya. Kahit ako man ay walang nararamdamang panganib. Subalit katakatakang, nag-iisa lamang ang tahanang ito rito. At paano siyang nabubuhay sa ganitong lugar nang wala man lamang kasama sa kabila ng kanyang edad? Pagbigyan muna natin ang kanyang kagustuhan at kung sakali man na may mapansin tayo, lilisanin natin ang tahanang ito upang magtungo sa mas masukal na kagubatan. Maya-maya pa sa makalipas na ilang minuto, nakahanda na ang pagkain. Niyaya silang magtungo sa isang maliit na mesa. Yari lamang ito sa pinagsama-samang kawayan at nang buksan ng matandang babae ang isang maliit na palayok, bumungad sa kanilang isang mabangong amoy ng karning baboy ramo na niluto ng matanda. Sige na't huwag kayong mahiya. Alam kong nagugutom kayo dahil sa layo ng inyong nilakbay. Huwag kayong mag-alala. Malinis ang baboy ramong iyan. Ang mga bitag ko mismo ang humuli kung saang paligid ng islang ito naglalagay ako ng bitag. Patuloy ang pananahimik ng matandang si Lolo Victor. Tiningnan niya ang pagkain. Pasimple pa niya itong binulungan ng mga usal. Saka inihip sa palayok hanggang sa sumandok ito. Pati na rin ang dalagang si Magda. Sige at kumain lang kayo. Huwag kayong mahihiya. Wala akong nilagay na kahit na anuman sa pagkain yan. Kaya huwag kayong matakot sa akin. Alam kong nararamdaman ninyo. Sasabay ako sa pagkain upang ipakita sa inyong dalawa na hindi delikado ang pagkain inihain ko sa mesa. Sabay-sabay silang kumain ng mga oras na yun hanggang sa maya-maya pa. Nang matapos na nga silang makakain, lubusan ang nilamon ng dilimang paligid at habang nandudoon sila sa may pintuan ng tahanan, ipinasarado ito ng matanda para makaiwas sa kahit na anumang gulo na manggagaling sa kagubatan. Sambit pang wika ni Lolo Victor kay Lola Inga. Bakit napakabuti mo sa amin? Ngayon pa lamang tayo nagkita at mayroon lamang akong itatanong sa iyo. Anong nangyari sa iyong muka? Bakit tila ba nasunog ito na natatakpa ng isang malaking peklat? Lumuha ang matandang si Lola Inga nang maalala niyang lahat ng nakaraan. Ngunit nang isasalaysay niya na ito, may narinig silang alulong ng mga aso. Nang gagaling ito sa paligid ng tahanan, pinigilan ni Lola Inga ang dalawa na wag nang lumabas at pabayaan na lamang ang mga nilalang sa paligid ng tahanan.
Huwag mo kaming pigilan, Inga. Sila ang pakay namin dito. Hayaan mo makipagtuos kami sa kanila dahil sa ginawa nila sa aking pamilya. Matagal na panahon ang aking hinintay at walang makapipigil sa akin na lipulin ng mga aswang na yan. Victor, pabayaan na lamang ninyo sila. Hindi nila tayo sasaktan sa loob ng tahanang ito at sa pagsikat ng araw. Kusa naman silang aalis riyan, kaya hindi nyo na kinakailangan pang lumabas para harapin sila. Paano mong nalaman ang pangalan ko? Niwala pa akong sinasabi patungkol sa amin. Sino ka ba talaga, Inga? Ngunit sa patuloy na paghahamon ng mga nilalang, dagling binuksan ni Lolo Victor ang pintuan. Sumunod itong si Magda na lumabas na rin ng tahanan. Victor, Magda, huwag nyo na silang kalabanin. Baka madamay pati ang mga anak natin. Nandiriyan sila. Kasama ng mga nilalang na yan. Napalingon lamang dalawang maglolo sa mga sinabing yon ng matanda. Subalit hindi pa rin niya ito napigilan. Parehong nagiwalay ang maglolo sa dilim hanggang sa marinig ang patuloy na pag-alulong ng mga nilalang na nag-aabang lamang sa paligid ng tahanan. Lolo Victor, mag-iingat ka at kung kinakailangan mong tulong ko, tawagin mo lamang ako. Kinakailangan nating maghiwalay. Marami sila. Mas mabuti yon upang mas mabilis natin silang malipol. Nasipat ni Magdang lumabas si Lola Inga sa tahanan. Subalit habang nandudoon ito sa may pintuan na nasisinagan pa ng liwanag ng gasera, nagbago ito ng anyo. Isang aswang ang matandang si Lola Inga. Aswang ka rin palang matanda ka. Mapanlin lang. Sinong anak ang tinutukoy mo? Maghintay ka. Kakaharapin kita upang malaman namin ang tunay mong pagkatao. Nagpatuloy ang sagupang iyon. 7 sa mga nilalang ang napaslang ng maglolo at ang ilan pa roon ay pinaslang naman ng matandang si Inga. Hanggang sa 3 silang magkaharap-harap sa harapan mismo ng tahanan ng matanda habang itong si Lola Inga ay nasa anyo pa rin ang pagiging aswang. Sambit pang wika ni Magda habang nakaambang ang patalim na ginagamit niyang pamaslang. Isa ka palang aswang, Inga. Sino ka ba talaga at bakit mo kami tinutulungan? Unti-unting muling bumalik sa dating anyo ang matanda. Kinuha nito ang kanyang mahabang saplot at saka muling nagsalita sa maglolonang. Ako ang iyong lola, Magda. Sanggol ka pa noon. Nangiwan ka namin para magtungo sa islang ito. Subalit may hindi inaasahang nangyari. Hindi mga tao ang naniniraan dyan sa kabundukan. Hindi nila kami pinakawalan. Sabay-sabay kaming niyanggaw pati na rin ang iyong mga magulang. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi nila kami pinaslang. Subalit, dumating ang araw na tuluyang nilamon ng kadiliman ng iyong mga magulang. Dumating sila sa puntong umapaslang na sila ng mga tao na hindi ko na sila mapigilan. Ngunit ako ay nananatili pa rin sa aking pag-iisip. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ay dahil sa mga payo noon ng iyong lolo. Kaya nakontrol ko ang pagiging aswang na hindi ako pumapaslang ng tao. Maraming mga tao noon na naganap sa amin dito. Pati na rin ang iyong lolo. Ngunit nagtatago lamang kami sa kadahilan ng tinatakot kami ng aming pinuno. Napapaslangin ang aking anak kapag tumaliwas kami sa kanila. Kaya mahabang panahon kong itinago ito at hindi ako umuwi ng tahanan. Nanatili ako sa lugar na ito na mahabang panahon at tiniis ang pamumuhay ng mag-isa. Ikaw po ang aking Lola Amora. Ako nga iyon, Magda. Ang aking apo, napakalaki mo na. Ang dami kong pagbukulang sa iyo bilang iyong lola. Salamat at muli kayong bumalik rito. Victor, patawarin mo ako. Hindi na ako nagtungo sa ating tahanan dahil ayaw kong tuksoin ka ng mga tao roon. Isa kang manggagamot, samantalang ang iyong asawa ay isa ng ganap na aswang. Sabi ko na nga ba, malakas ang pakiramdam ko kaya pinili naming magpahinga rito. Kahit na natatakpan ng malaking peklat ang iyong muka, nararamdaman kong ikaw si Amora. Subalit anong nangyari sa iyong muka? Bakit nagkaganyan? Halos hindi na kita makilala. Ito yung mga panahong lumayo na ako sa kanila. Pilit nila akong pinapakain ng tao at nang patuloy ko silang suwayin, pinagkaisa nila ako. Sinunog nila ang aking muka. Pinanunood lamang ako ng aking mga anak noon. Masakit sa aking kalooban at nang bitawan ako ng mga ito, patuloy akong nagtatakbo hanggang sa lubusang makalayo at nanirahan na mismo malapit sa tabing pangpang na ito.
Kaya naman sa tuwing nagagawi sila, hindi na nila ako ginagambala. Kaya naman mas lalong nanaig sa aking puso't isipan na habang buhay na lamang na manatili rito at hindi na magtungo sa ating tahanan, Victor. Minabuti nilang manatili ng ilang araw roon at ang mga labi ng aswang ay binaw nila sa lupa. Tuwang-tuwa si Magda na hindi niya inaasahang muli niya pang makakasama ang kanyang lola. Kaya naman sa kanilang pananatili roon, pinagtulungan nilang maglolo na tanggalin ang yanggaw. Subalit hindi na sumang-ayon ng matanda sa kadahilan ng manghihina umano siya kapag tinanggal ang birtud sa kanyang katawan dahil yun na lamang ang nagbibigay lakas sa kanya upang manatiling buhay. Wika pa ni Lolo Victor. Salamat sa Panginoon. Binigyan pa tayo ng pagkakataon para magsama-sama. Sana lamang ay makuha pa natin ang mga magulang ni Magda at makilala pa nila tayo. Ngunit kung wala na tayong magagawa, pati sila ay madadamay sa ating pagpaslang sa kadahilan ng nilalamon na sila ngayon ng kadiliman. Wala na silang kinikilala ng kahit na sino man dahil sa dami na ng mga taong kanilang pinaslang. Binubulag na sila ngayon ng dugo at laman ng tao. Kaya sana lang at patuloy kong pinapanalangin na muli tayong mabuo na tulad ng dati nating masayang pagsasama-sama. Isang gabi ng kanilang pananatili roon, habang nagpapahinga si Magda sa labas ng tahanan, may naramdaman siyang panganib. Hanggang sa masipat niyang dalawang nilalang, may dugo ang bibig nito, habang ang isa naman ay may hila-hilang hindi niya malaman kung tao ba yun o hayop. Dali-daling lumabas ang kanyang Lola Amora at Lolo Victor at nang makita iyon ng dalawang matanda, ramdam na ramdam nila, lalong-lalo na ang Lola Amora na ang dalawang yon ay ang mga magulang ni Magda. Sambit pang wika ng kanyang Lola Amora. Huwag mo silang sasaktan, Magda. Ang dalawang yan ay ang iyong mga magulang. Pagmasdan mo sila ngayon, hindi na sila ang tulad ng dati. Kaawa-awa ang kanilang kalagayan para silang mga ligaw na asong wala na sa katinuan. Anong ginawa nila sa aking mga magulang? Pagbabayaran ito ng kanilang pinuno. Walang kabayaran kundi ang buhay nila dahil tinanggalan din nila ako ng pagkakataon na makasama ang aking mga magulang. Kapag nagkaharap kami, ipaparamdam ko sa kanilang pinuno, pati na rin sa kanyang mga kasamahan, ang lahat ng aking galit. Pagbabayaran nila ang lahat ng kanilang ginawa. Ipinapangako ko yan, Lola. Dagli nang umalis ang mga magulang ni Magda. Wala na ito sa sariling katinuan. Kaya naman ipinaubaya na lamang nila ang tiwala sa Panginoon na sa pagbabaka sakali, muli silang mabuo at manumbalik sa dating isipan ng kanyang mga magulang. Halina kayo rito sa loob. Ikandado na ang pintuan at ang bintana. At kung may marinig man kayong umaaligid sa tahanan, pabayaan na muna natin sila hanggang sa makalawa. Sama-sama tayong magtutungo sa gitna ng kagubatan upang pagtulong-tulungang lipulin sila, lalong-lalo na ang kanilang pinuno. Pero Lola, delikado na po para sa inyo. Mas marami ho sila roon. Mas mabuti sigurong manatili na lamang po kayo rito. At kami na lamang ang bahala roon ni Lolo. Pag-iisipan ko, pero para sa akin, sapat na ang mahabang panahong pananahimik ko rito. At kung mamatay man ako, ibinuwis ko ang aking buhay upang ipaglaban man lamang ang aking pamilya. Makalipas ang 2 araw, sumama pa rin ang kanyang lolang si Amora. Binaybay nila ang daan patungo sa kagubatan. Papahapunan nang magtungo sila roon, kabisado ng matandang daan. At nang makarating nga sila roon ng mga bandang 8:00 ng gabi, sabay-sabay na nagsisipag-alulong at huni ang mga ito. Nagbibigay hudyat sa bawat isa upang humanda sa pag-atake. Amora, Magda, humanda kayo. Mapapalaban na naman tayo. Nandirito na sila sa ating paligid. Isa-isang nagsipaglabasan ng mga yon sa gitna ng kagubatan. May matatalim na pangil at nanlilisik na mga mata ang patuloy na pumapalibot sa kanila. Sambit pang wika ni Lolo Victor sa mga nilalang na nasa kanilang harapan. Sino ang pinuno ninyo? Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa aking pamilya. Ginawa niyo silang kauri ninyo at hindi kami makapapayag na hindi namin kayo malipol, mga wala kayong awa. Pagbabayaran ninyo ang lahat ng iyon, ipinapangako namin sa inyong harapan. Maya-maya lamang, may isang lalaking may kalakihan ng katawan ang lumabas na nanggaling sa likuran ng kanyang mga kasamahan. May katangkaran nito
na nasa edad 50 pa lamang ng mga panahong yon. Tugong wika pa niya sa mga sinabi ni Lolo. Ako ang pinuno sa samahang ito. Sino kang lapastangang pumasok sa aming teritoryo? At kasama mo pa ang taksil na matandang yan. Ako lamang naman ang asawa ng matandang sinasabi mo. At ang 2 batang niyanggaw mo noon ay ang magulang ng aking apo. Ikaw ang lapastangan. Wala na kayong mabuting ginawa kung di mangdamay ng mga inosenteng tao. Tutuldo ka na namin ang panahon ninyo ngayon. Kaya humanda ka, pinuno. Kakatayin ko ang iyong buong katawan dahil sa ginawa mong pagsira sa aking pamilya. Ako na hong bahala sa kanya, Lo. Ipaghihiganti ko ang ginawa niya sa aking mga magulang. Subalit hindi nakinig ang matanda. Patuloy itong lumapit roon na ang tinutumbok ng kanyang paglalakad ay patungo sa pinunong yon. Hanggang sa lubusang magpang-abot ang kanilang kakayanan bilang aswang at bilang isang antingerong manggagamot. Nagkamali kayo ng pagpasok sa aming teritoryo. Ikaw ang kakatayin ko, pati na rin ang iyong pamilya. Subukan natin kung hanggang saan ang kakayanan mo. Nagbagong anyo rin ang kanyang lola Amora. Nakipagsabayan nito sa pakikipaglaban sa kanyang mga kauri. Samantalang si Magda naman, gamit ang kanyang daladalang patalim, isa-isang pinapas lang ang lahat ng umaharang sa kanyang daan. Pati na rin ang mga tumutugis sa kanya na nasa anyong aso. At ang iba naman ay nasa anyo pa ring tao. Ngunit may naghahaba ang pangil at matatalim na kuko. Hanggang sa matigilan siya nang makaharap niya ang kanyang mga magulang. Itay, inay, ako po ito, ang anak po ninyong si Magda. Hindi ko po kayang saktan kayo. Nandito po kami ni Lolo upang iligtas po kayong lahat nila Lola. Sumama na po kayo sa amin. Sigaw na wika ng kanyang Lolo Victor habang patuloy na nakikipaglaban. Magda! Mag-iingat ka, hindi ka nila kilala. Lumayo ka sa kanilang harapan dahil maaari ka nilang paslangin. Sige na po, umatras ka. Lolo Victor, mag-iingat ka sa iyong kalaban. May kakaiba siyang lakas, kaya siya naging pinuno ng mga aswang. Nasakutang matandang si Lolo Victor. Tinamaan siya ng malakas na kalmot dahil sa pag-aalala sa kanyang apo na hindi kayang sakta ng kanyang mga magulang. Subalit muli naman itong nakatayo. Nagulat lamang siya sa lakas ng tama ng kalmot at naging dahilan niyo ng kanyang pagkatilapon. Subalit ni isang galos ay wala siyang natamo dahil na rin sa lakas ng kanyang kabal sa kanyang katawan. Halika rito, apo. Lumayo tayo sa harapan ng iyong mga magulang. Hindi natin sila maaaring kalabanin. Gagawa tayo ng paraan upang muli natin sila maisama sa tahanan. Lumayo na lamang ang 2 maglola, subalit patuloy pa ring sumusunod ang kanyang mga magulang hanggang sa naisipan na lamang nila na patulugin na lamang ang 2 yon at iwasang gamitan ng patalim. Kaya naman napilitang gumamit ng malalakas na engkantasyon itong si Magda. Dali-dali niya yung inihip sa kanyang mga magulang. Unti-unti itong nanghina hanggang sa lubusang mawala ng malay. Gamit ng mga baging, itinali nila ang 2 upang kung muli man itong magkaroon ng malay ay hindi na ito muling makalayo sa kanila. May papalapit sa atin, Magda. Maayos na bang pagkakatali mo? Hindi pa po tapos, Lola. Pero saglit na lamang po ito. Ayan at maayos na po. Walang humpay na pakikipagtunggali. Muli nilang hinarap ang mga yon habang itong si Lolo Victor ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Lola, mag-iingat ka. Marami po sila. Huwag ka pong lalayo sa akin upang maisama po kita sa aking proteksyon. Isa-isang pinaslang ng maglola ang patuloy na lumalapit sa kanila hanggang sa dahan-dahang huminto ang mga ito nang makitang sugatan na ang kanilang pinuno dahil sa kakaibang abilidad ni Lolo Victor. Sambit pang wika ng pinuno ng mga aswang habang hawak-hawak ang kanyang katawan na may dumadanak na mga dugo na nanggagaling sa kanyang mga sugat. Proteksyonan ninyo ako upang makatakas ako sa harapan ng matandang ito. Magkikita pa tayo, tanda. Ipinapangako ko yan. Ikaw pa lamang nakagawa sa akin ito. Pagbabayaran mo ang lahat ng sugat ko. Nagtipon-tipon ang kanyang mga alagad sa harapan ni Lolo Victor. Dagling tumakas ang kanilang pinuno. Unti-unti na rin silang lumalayo. At dahil na rin sa pagod namin ng mga oras na yon, sa dami ng aming mga napaslang, ni hindi na namin sila hinabol. Dahil ang mahalaga para sa amin ng mga panahong yon, nakuha namin ang aking mga magulang. Dagli naming pinuntahan ni Lola Amora kung saan namin itinali si Inay at Itay. Lola, nandirito pa rin po sila. Wala pa rin pong malay. Saglit lamang at tatawagin ko si Victor. Siya ang mas nakakaalam kung anong dapat nating gawin. Victor,
Halika rito, nandirito ang mga magulang ni Magda. Mabuti naman at nakuha ninyo ang ating pakay. Sa susunod nating pakikipaglaban, wala na tayong pag-aalinlangang paslangin silang lahat dahil kasama na natin ang mga magulang ni Magda. Lumayo kayo. Susubukan kong gamitin ang mga usal upang kalasin ng lahat ng meron sila, pero huwag kayong masyadong umasa dahil sa tagal ng panahon ng kanilang pagiging aswang, mahirap para sa akin na tanggalin iyon. Sana lamang sa patnubay ng Panginoon ay muli pa rin silang manumbalik sa dati. Gamit ang mga lihim na inkantasyon, sinubukan ito ni Lolo Victor at sa kabutihang palad, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Muli itong nagkaroon ng malay at patuloy na sumuka, kasama na roon ang itim na bertud na ginamit sa kanila sa pangyayanggaw. Inay, itay, ano hong nangyari sa amin? Bakit to? Duguan ho ang aming damit at ang lansa ho ng aming katawan. Nasaan ho ba tayo at sino ho ang dalagang ito? Wala ka bang naaalala sa iyong mga nakaraan? Siya ang iyong anak, si Magda. Matagal na panahon kayong sumailalim sa kapangyarihan ng kadiliman. Mahabang panahon ang nakalipas. Ismael anak, pati na rin sa iyo Arlene. Malaki ang utang ninyo sa inyong anak na si Magda. Subalit hindi ko kayo sinisisi, gayon din naman ang inyong anak. Dahil alam niya ang tunay na nangyari. Magtungo na muna tayo sa tahanan ng iyong inay. Pag-usapan natin doon ang lahat ng nakaraan. Subalit sa pagsikat ng araw, muli tayong babalik sa ating tahanan. At doon ibahagya kayong manatili. Hindi pa tapos ang aming laban dito at mas mabuting nandoon kayo upang ni hindi na muli kayong mapahamak. At sa muling pagbabalik sa kubo ni Lola Amora, isinalaysay ang lahat sa tunay na nangyari. Naaalala ni Inay at Itay kung paano silang binihag ng mga aswang na yon. Subalit matapos ang pangyayanggaw, nawala na umano sila sa kanilang sarili. Kaya naman hindi na nila alam ang lahat ng kanilang ginagawa. Nagsisi pa nga noon si Lolo Victor na dapat noon pa lamang ay nagtungo na siya sa lugar na yon. Subalit maliit pa nga ako ng mga panahong yon na hindi niya pa maaaring iwan upang tugisin ng mga aswang na lumapastangan sa aking lola at mga magulang. Wika pa ni Inay at Itay habang niyayakap ako ng mahigpit. Patawad anak, hindi namin ginusto ng nanay mo ang nangyari. Biktima lamang kami, pero ikaw ang nagdusa. Lumaki kang hindi mo kami kasama at ang nag-aruga lamang sa iyo ay ang iyong Lolo Victor. Sana'y mapatawad mo kami anak ng iyong nanay. Ngayon ay muli na tayong magkakasama at hindi na kami papayag ng iyong lolo na muli pa tayong magkahiwa-hiwalay. Tugon ko pa sa mga sinabi ni Itay habang sabik na sabik sa mga yakap ng aking mga magulang at patuloy na lumuluha. Hindi dahil sa lungkot kundi sa sayang nararamdaman na muli ko na silang nakasama. Huwag niyo na po yung isipin, Itay. Inay, ang mahalaga po para sa akin ngayon, kasama ko na po kayo. Ihahatid lamang po namin kayo ni Lolo sa tahanan at pagdating po natin doon, muli po kaming babalik sa islang ito. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po kami mapapahamak. Ipinapangako po namin yan sa inyo. Ibang-iba na nga ang anak natin, Arlene. Katulad na siya ng kanyang lolo. Magtitiwala kami sa inyo anak at alam naming matutugis ninyo silang lahat para wala nang ibang mabiktimang pamilyang tulad natin na nagdusa ng mahabang panahon dahil sa kanilang kasamaan. At sa lubosang pagsikat ng araw, muli na nga silang sumakay sa bangka, binaybay ang malawak na karagatan upang muling makabalik sa kanilang tahanan. Subalit sa kanilang pagdating doon, naging usap-usapan ng kanilang pamilya dahil ang inaakala ng mga tao ay matagal nang namayapa si Arlene at Ismael, pati na rin ang kanyang Lola Amora sa kamay ng mga aswang. Bakit buhay pa ang tatlong yan? Diba matagal silang nawala rito? Hindi ko nga rin alam eh. Diba ang kumalat ng mga bali-balita kinain na ng mga aswang ang tatlong yan? Aba malay naman natin kung hindi naman talaga totoo yun. Ayan kitang-kita naman diba? Ang lalakas nila at buhay na buhay. Pero ang tagal ng panahon hindi kaya lumayas lang sila at muli na lang bumalik rito? Maaari namang ganon. Pero anong dahilan? Bakit sila lalayas? Ay napakabait ng albularyong si Mang Victor. Ay sos, nandyan na naman kayo. Magpapakalat na naman kayo ng kung ano-anong balita. Siya nga naman, maging masaya na nga lang tayo sa pamilyang yan. Kasi nabuo na sila. At ang daming natutulungan niyang si Mang Victor. Nadagdagan pa nga ang mga albularyo rito dahil sa pagtuturo niya. Ito kasing si Iking bulong ng kung ano. Masyadong chismoso. Halina nga kayo. Mga wala kayong magawa kundi pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Hanggang sa lumipas ang araw na yon, patuloy ang usap-usapan sa kanilang barangay
Ngunit hindi na lamang yun pinansin ng pamilya. At dahil nga sa may kahabaan na rin ang buhok ng mag-asawa, minabuti muna ni Magdang pagupitan ito sa isang barberong malapit sa kanilang tahanan. Subalit hindi maiwasan ang pagtatanong ng mga kapitbahay na nanduroon na paulit-ulit na nakikisyoso sa kung ano man ang nangyari sa kanila. Itay, inay, wag nyo na lamang po silang pansinin. Umahanap lamang na maibabalita ang mga yan. Kaya ko po kayo pinagupitan ngayon para sa muli naming pagbabalik roon ni Lolo. Imaayos na po uli ang postura ninyo. Hindi po kasi namin alam ni Lolo kung hanggang kailan kami ron dahil nga sa nagsipaglikasan ng mga nilalang na yon. Hindi namin alam ngayon kung saan sila hanapin. Pakikisyoso pa ng isang lalaki na nagpapagupit din ng mga oras na yon. Paring Ismael, sa muling pagbabalik, ang tagal niyong nawala. Dalaga na lamang yung anak ninyo. Ano ba talagang nangyari? Bakit tila ba napabayaan ninyong inyong sarili? Tingnan nyo nga yung mga balat ninyo, parang may mga sugat pa at ang hahaba na ng buhok ninyo. Ikaw pala yan, Tibor. Mahabang kwento pare. At kung isasalaysay naman namin sa inyo, baka hindi rin kayo maniwala. Basta hindi magandang nangyari sa amin doon. Kaya kahit ang sarili namin, pati na rin ang anak namin itong si Magda, ay lubusan naming napabayaan. Ganoon ba? Mukhang masaklap nga yung nangyari sa inyo ron. Pero ang mahalaga nakabalik na kayo rito. Sige, mauna na ako sa'yo. Tapos na rin ako magpagupit eh. Sige paring Tibor. Huwag nyo na lamang pong sagutin itay ang mga tanong nila. Hindi nyo po obligasyong magpaliwanag. Maya-maya niyan eh. Imbis na muli na tayong tahimik sa ating tahanan, sugurin pa tayo ng mga tao rito kapag nalaman nila ang mga tunay na nangyari. At nang matapos na nga silang makapagpagupit, sa muli nilang pagbabalik sa kanilang tahanan, muli nang naghahanda si Lolo Victor para sa kanilang pagbabalik sa isla kasama si Magda. Sambit pang wika ni Ambit habang nakaupo roon na nagpapahinga. Lolo Victor, baka po pwede na ako makasama sa inyo ni Magda para matulungan ko kayong dalawa doon. Hindi na kinakailangan, Ambit. Problema ito ng aking pamilya at wala kang kinalaman dito. Ipagpatuloy mo na lamang ang iyong misyon sa panggagamot. Mas marami ka pang matutulungan. Siya nga pala, kamusta naman yung ilang araw mong panggagamot rito? Marami hong nagpapagamot pero marami rin hong naghahanap sa inyo. Ang sabi ko nga lang nagbabakasyon lang kayong maglolo para magpahinga. Kaya ako yung pangsamantalang naiwan dito. Abuti naman kung ganon, Ambit. Ipagpatuloy mo lamang iyong magandang gawain. Panginoon na ang bahala sa iyo at huwag na huwag kang hihingi ng kahit na anumang kabayaran. Lagi mong susundin ang aking mga pamilin. Ikaw lamang at ang aking apo ang pinagkatiwalaan ko sa ganyang uri ng karunungan. Tutuparin ko ang lahat ng mga pamilya ninyo. Magda, kamusta naman ang naging laban ninyo ron? Maraming pangyayaring hindi inaasahan, Ambit. Hindi ko rin alam na ganun sila karami. Pero dahil sa kagustuhan kong makuha si Inay at Itay, tinatagan ko ang aking sarili para silang mababangis na hayop na kahit na sino man ay maaari nilang atakihin. Mag-iingat ka na lamang muli, Magda. Maghihintay kami rito ng iyong nanay at tatay at wag na wag mong pababayaan ang sarili mo ron. Mas lalo mong palakasin ang iyong proteksyon para na hindi ka man lamang nila masugatan. Maraming salamat, Ambit, sa paalala. Pakibantayan na lamang rito si nanay at tatay, pati na rin si Lola. Wag mo silang alalahanin. Akong bahala sa kanila rito. Ngunit bago umalis ang maglolo, minabuti muna nilang tanggalin ang bertud sa katawan ng kanyang lola Amora. At dahil nga sa may alaga pang bertud ang kanyang lolo para sa subo na magbibigay ng lakas sa kanyang lola kung sakaling matanggal na ang bertud na nanggaling sa pangyayanggaw ng mga aswang. Sambit pang wika ni Lolo Victor. Halika rito, Amora, sa loob ng silid upang maging panatag naman kami roon ni Magda. Lubusan na nating kakalasin ang bertud sa iyong katawan. At huwag kang mag-alala, kung ano man ang lakas ng katawan na meron ako ngayon ay mapapasayo rin sa pamamagitan ng subo. Walang pinagkaiba sa ginawa sa inyo ng pangyayanggaw. Subalit ang may dudulot nito ay magbibigay ng lakas sa iyong katawan sa pamamagitan ng agimat ng buhay na nanggaling pa sa kalikasan. Pinagtulungan ng maglolong kalasin ng bertud sa katawan ng kanyang lola Amora. Paulit-ulit na nagkarga ng mga inkantasyon hanggang sa magduduwal ito na hinilabas ang bertud ng pangyayanggaw. Eto, Amora, buksan mo ang iyong bibig at tanggapin mo ang mutsyang ito. Naging panatag na ang dalawang maglolo nang matanggal na nila ang bertud ng pagiging aswang at kampante na silang muling babalik sa isla upang muling lutasin ang problemang idinulot sa kanila ng mga aswang. Kinabukasan ng tanghali, muli na nilang binaybay ang kalawakan ng karagatan patungo ng nasabing isla.
At sa kanilang muling pagdaong roon, tahimik pa rin ang lugar hanggang sa muli silang magawi sa dating tahanan ng kanyang lola. Patuloy silang naglakad upang mas maaga nilang mahanap kung saan nagtatago ang mga nilalang doon mismo sa kabundukan ng islang yon. Lo, lalagpasan na natin ang lugar kung saan nagkaroon dati ng digmaan. Ang tanong saan kaya tayo mapapadpad nito? Sa lawak ng kagubatang ito, kahit ako wala na ring makitang mga tahanan dahil sa mga naglalaki ang mga puno at nagtataas ang mga damo. Huwag kang mag-alala po, mahahanap din natin sila. Hinding-hindi na sila lalayo sa lugar na ito. Ito ang kanilang kinasanayan. Batid kong maraming nagkalat na mga ligaw na hayop rito. Kaya mas nananatili sila sa lugar na ito na kung sakaling wala man silang mabiktimang tao, mga ligaw na hayop ang ginagawa nilang pagkain. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa may madaanan silang isang malaking sapa. Doon ay may dalawang kababaihang naglalaba. Papadilim na ng mga oras na yun. Minabuti nilang magtungo sa dalawang babaeng yun. Subalit habang papalapit pa lamang sila, batid na ang takot sa kanilang muka na dali-daling kinuha ang kanilang planggana para makalayo sa maglolong papalapit. Saglit lamang huwag kayong matakot sa amin. Hindi kami masamang tao. Huminto ang isang dalaga. Subalit ang isa naman ay patuloy sa kanyang pagtakbo na halos magkandahulog na ang kanyang daladalang nilaban. Wika pa nito na nanginginig ang kanyang buong katawan. Ano pong kailangan ninyo sa akin? Huwag kang matakot magtatanong lamang kami sa iyo. Ano po yun? May mga nagawi ba ritong kakaibang nilalang? Ang tinutukoy niyo po ba ay yung mga aswang? Sila na nga ang hinahanap namin. Maya-maya pa habang patuloy na nagtatanong si Lolo Victor, may dumating na isang lalaki. May daladala itong itak kasama ang babaeng na unang tumakbo at nangakmang susuguri na nga ang maglolo. Inawat ito ng dalaga na nagsasalita ng, "Wag po itay, mga tao po sila, hindi po sila aswang." Tugon pa ng lalaking may hawak-hawak na itak, "Kung hindi kayo aswang, anong kailangan ninyo sa lugar na ito? Patawad kung natakot kayo sa aming pagdating. Wala kaming masamang hangarin sa inyo. Ang pakay namin dito ay hanapin ng mga aswang. Biktima rin ang pamilya ko ng mga yon. Kaya tinutugis namin sila upang lubosang matigil na ang kanilang kasamaan." Kung gayon, sumunod kayo sa amin. Nagtiwala ang maglolo. Pagdating nila sa tahanan, isiniwalat ng lalaki na pati umano sila'y ginagambala ng mga nilalang. Kaya naman may mga nagkalat na sibat ng kawayan sa paligid ng kanilang tahanan. At nang malamang albularyo ang maglolo, nakipagtulungan ng mga ito upang ituro ang pinagkukublihan ng mga aswang na bahagyang may kalayuan pa sa kanilang tahanan. Pare-pareho lamang tayong biktima ng mga aswang na yan. Ang aking asawa ay kinuha rin nila na magpahanggang sa ngayon ni hindi na ito muling nakabalik rito sa aming tahanan. Kaya ituturo ko sa inyo kung saan ang kanilang bagong pinagkukublihan. Ibig mo bang sabihin, Ginoo, matagal na kayong naninirahan sa lugar na ito? Dito na nagdalaga ang aking dalawang anak. Noong panahon, wala pa yung mga aswang na yan dito. Bigla na lamang silang sumulpot sa lugar na ito at mabilis silang dumami. Ngunit kahit na ano pa mang pag-iingat namin, nakuha pa rin ng mga ito si Lota, ang aking asawa. Wala akong ibang magawa sa kadahilan ng wala akong kakayanan kung paano ko silang kakaharapin. Eto na ang tamang pagkakataon. Tulungan mo kaming ituro ang kanilang pinagkukublihan at kami na ang bahala sa kanila. Marami pa silang mabibiktimang tulad natin kung pababayaan lamang namin sila sa kanilang mga maling gawain. Mahabang panahon din ang aking pagtitiis. Tulad mo, subalit ang kaibahan lang. Ang pagtitiis kong yon ay napalitan ng tuwa dahil muli kong nakuha ang aking pamilya na ginawa nilang kauri upang mas lalong lumakas ang kanilang puwersa sa kanilang patuloy na pananalanta. Hindi na nagaksaya ng oras pa, sinamahan kami nitong patungo roon at nang malapit na nga kami sa lugar, muling nagwika si Mang David patungkol sa kanyang asawa na nagbabaka sakali rin na makuha pa ito. Subalit hindi namin siya pinaasa sa kadahilan ng hindi naman namin alam kung anong naging sitwasyon ng kanyang asawa roon, kung niyanggaw lang ba ito o ginawang pagkain. Nauunawaan ko kayo, subalit kung nabubuhay pa siya, pakiusap lang. Gawan ninyo ng paraan na makuha ang aking asawa. Huwag kang mag-alala, David. Kapag may pagkakataon ay kukunin namin siya. Ipanalangin mo na sana'y nabubuhay pa si Lota magpahanggang sa ngayon.
Lumayo na si David sa lugar na yon at nang suungin na nga ng maglolo ang nasabing bagong tahanan ng mga nilalang, dahan-dahan silang sumuot sa mga kakawyan. Bandang 10:00 na ng gabi ng mga oras na yon, sa kabila ng malumanay na pagpasok nila sa kuta ng mga ito, hindi sila nakaligtas sa lakas ng pakiramdam at pangamoy ng mga nilalang na nagbabantay na may pinagsasalu-saluang baboy ramo. Tumago ka, Magda, may 4 na nilalang roon. Palagay ko'y napapansin na nila tayo. Patuloy sila sa pagtingin sa ating pinagkukublihan. Mas mabuti na yun, Lo, upang masimulan na natin ang laban. Sandali lang, Apo. Umandak at papalapit na sila rito. Hindi ako nagkakamali. Dito nang gagaling ang amoy ng tao. Diyan mismo sa likuran ng punong yan. Sigurado ka ba? Sigurado ko. Tingnan mong mabuti. Nagkamali ang 4 na nilalang na yon nang mabilisan silang lumapit sa likuran ng puno. Dagli silang pinaslang ng maglolo gamit ang kanilang daladalang patalim hanggang sa muling manahimik ang paligid. Patuloy silang nagmatsyag at unti-unting lumapit pa sa pinagkukublihan ng mga ito kung saan ay may mga bago na silang tahanan. Lola Victor, nanduroon po ang karamihan sa kanila. May sinasamba silang ribulto at nagpapahid ng kung anong putik sa kanilang katawan. Gumagawa na sila ng ritual para sa kanilang pagbabagong anyo. Handa ka na ba, Iha? Lantaran tayong lalapit sa kanila upang muli silang sagupain. At sa puntong ito, ipauubaya ko sa iyo ang kanilang pinakapinuno. Sa palagay ko naman ay kaya mo siyang talunin. Kung nagawa kong paulit-ulit na sugatan siya sa kabila ng edad kong ito, mas kakayanin mo dahil mas maliksi at mas malakas ka kesa sa akin. Susubukan ko, Pulo, at gagawin ko ang lahat. Maipagiganti ko lamang ang ginawa niya sa aking mga magulang. Subalit nang papalapit na sila roon, isang nilalang ang nakapansin sa kanila at tumarang sa kanilang daraanan patungo sa pinagsasagawaan ng ritual. Sigaw na wika pa nito na binibigyang babala ang kanilang pinuno, pati na rin ang kanilang mga kasamahan. Pinano, nandirito na naman ang matanda, pati na rin ang babae. Umanda kayo, siguradong lilipulin nila tayo. Nagulantang ang mga ito sa muling pagbabalik ng maglolo. Dagling lumabas ang pinuno sa kanyang tahanan na nagwiwika ng, "Mabuti naman at hindi na kami tatawid ng kabilang dagat upang hanapin pa kayo sa inyong tahanan doon. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin, tanda. Hindi na ako makapaghintay sa muli nating paghaharap na ito. Tatapusin kita ngayon, pati na rin ang babaeng yan." Tila ba nakakasiguro ka sa mga binibitawan mong salitang yan? Alalahanin mo na sa unang paghaharap natin, marami ang napaslang sa inyo at wala kang nagawa sa kabila ng aking edad. Subalit sa pagkakataong ito, ang apo ko ang haharap sa iyo. Tingnan lang natin kung hanggang saan nga ba ang galing mo. Ang apo mo ang haharap sa akin? Isinusuong mo sa kapahamakan ng iyong apo. Sa bagay, matapos ko siyang paslangin, ikaw naman ang isusunod ko. Nagpakawala ng mga alagad ang pinuno patungo sa matanda habang si Magda naman ang mga aswang na naliligaw sa kanyang daraanan. Pinapaslang niya ito hanggang sa lubusan siyang makarating sa harapan ng pinunong yon gamit ang kanyang patalim. Paulit-ulit niya itong pilit na itinatarak sa pinuno, subalit may angking bilis ito na hindi niya kaagad matamaan. Mag-iingat ka sa kanya po, may angking bilis ang nilalang na yan. Kaya nga sugat lamang natamo niya sa akin at hindi ko siya napuruhan noon. Pero alam kong kaya mo siya sa pamamagitan ng iyong abilidad. Huwag niyo po kong alalahanin dito, Lo. Ipagpatuloy niyo po ang pakikipaglaban dyan. Marami po sila, kaya kinakailangan niyo po silang tutukan ng pansin. Nagpatuloy ang ikalawang madugong digmaan, isa-isang ginigilita ng matanda. Ang mga nilalang na naglalakas loob na sumugod sa kanya, samantalang si Magda naman ay bahagyang nahihirapan na masakutang pinuno. Maraming beses siya nitong kinakalmot at ginagamitan ng lakas na nagiging dahilan ng kanyang pagkatilapon. Bilang isang babae, may kahinaan pa rin siya laban sa lalaking aswang na pinunong yon. Mukhang nahihirapan ka yata, Iha. Aminin mo nang hindi mo ko kaya. Ipaubaya mo na sa akin ang buhay mo, pati na rin ang iyong lolo. At pagkatapos ninyong dalawa, babalikan ko ang iyong mga magulang, pati na rin ang iyong lolang Taksil. Papaslangin namin sila upang magsama-sama na kayo sa kabilang mundo. Hindi maaari ang gusto mo. Ipinagkait mo na sa akin ng ilang taong hindi ko nakasama ang mga magulang ko. Tapos ngayon, papaslangin mo pa sila. Wala kang kaluluwa. Mas masahol ka pa sa mga sinasamba ninyong demonyo. Umanda ka. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa amin. Ako ang papaslang sa'yo.
Huwag kang padadala sa matatalim niyang dila, Magda. Inuubos niya lamang ang pasensya mo upang mas mangibabaw ang iyong galit. Mawawala ka sa iyong wisyo kapag sinunod mo ang iyong puso. Gamitin mo ang iyong isipan kung paano mo siyang mapapaslang. Ni hindi siya pinababayaan ng kanyang lolo. Sa kabila ng pagiging abala nito sa pakikipaglaban, muling hinarap ni Magda ang nilalang, ngunit sa paulit-ulit na pagsugod. Para lamang siyang tumatarak sa hangin nang hindi man lamang tinatamaan ang nilalang, hanggang sa mahanapan ito ng pagkakataon nang pinuno namang yun ang sumugod sa kanya. Habang nanggagaling sa kanyang likuran, dagli siyang humarap roon at itinarak sa dibdib ang kanyang matalim na punyal. Lasapin mo ang sakit na ito. Ikaw naman ngayon ang magdurusa. Sa kabila ng lahat ng taong pinaslang at pinasakitan mo, ramdamin mo ngayon ang talim ng punyal na unti-unting bumabaon sa iyong puso. Itigil mo yan. Huwag mo tong gawin sa akin. Walang awang tuloy-tuloy na ibinabaon ni Magda ang punyal, hanggang sa patuloy na maghingalo ang nilalang. At nang makita iyon ng kanilang mga kasamahan, isa-isa itong nagsipaglikas. Sambit pang wika ni Lolo Victor habang pinanunood ang ginagawa ni Magda. Tuluyan mo na yan, Apo. Wala siyang karapatang mabuhay sa mundo. Ang dapat lamang sa kanya'y mamatay upang pagdusahan ng kanyang kaluluwa ang lahat ng kanyang kasamaan sa impyerno. Pabulong na wika pa ni Magda sa nilalang habang nag-aagaw buhay. Itong tatandaan mo, kahit nanduroon ka na sa kabilang mundo, patuloy ka pa rin naming hahanapin dahil kami ang maglolong. Kumakatay ng mga aswang. Okay mga kaiwaga, napakaganda at angas ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Magda. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.